Hindi siya obvious eh. Laging ganun si Satan umatake hanggang hanggat maaari. Lalo kung matatalinong tao yung aatakihin niya, lagi hindi obvious. Laging ganun si Satan. Kasi bakit hindi obvious? Kasi pinaghahalo niya yung tama at yung mali. Alam nyo saan pinaka-effective si Satan? Hindi doon sa mga drug den, hindi doon sa mga pusher. Alam nyo saan siya pinaka-effective? Pag nabigyan siya ng access sa church. The best duo. Yan, sa mga gamers. Ayan, oh. So, ito, basahin po natin, no? Acts chapter 16, verse 25. Okay, pero, syempre, alam niyo naman tayo, isang verse nilalagay natin, pero binabasa natin lahat. Okay, ito na. Start tayo sa verse 16. Okay? Isang araw, papunta kami noon sa lugar kung saan laging nagpipray ang mga tao. Si Luke po ang nagsulat nito, no? Ayun, no? Siya yung eyewitness nito. Nung may nasalubong kaming batang babaeng alipin, sinasapian siya ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng powers na mahulaan ang future. Malaki ang kinikita ng amo niya dahil sa panghuhula niya. Okay? So siya yung enterprise ng amo niya. Malaki ang kinikita. Okay, sinusundan niya kami ni Paul. So hindi porke accurate yung sinasabi, sa Diyos na. Ito masamang espiritu nga yung nang huhula no. Pero ito mga to normally naman yung mga malalapit lang, hindi nila kaya i-predict yung distant future. Yung malalapit lang. Okay, so hindi katulad talaga ng biblical prophecy na thousands of years before na pre-predict niya. Ito na. Malaki kinikita niya. Okay, sinusundan niya kami ni Paul. Tapos sinisigaw niya na lingkod ng kataas-taasang Diyos ang mga taong ito. Sinasabi nila sa inyo kung paano maliligtas. Tama yun. Tama yung sinasabi niya, accurate, di ba? Pero sino yung ano yung influence ng bata? Evil spirit. Pero tama yung sinasabi. Sabi, lingkod ng Diyos sila, Paul, no? Tinuturo nila kung paano maligtas. So, very accurate. Ginawa niya to sa loob ng maraming araw. Hanggang sa nairita si Paul. Gusto ko makita yun. That is something I would pay to see, no? Yung nairita si Paul. Ano kaya itsura, no? Kaya itsura. Kasi di ba si Paul likas na mainitin ulo nito, persecutor to ng mga Christians di ba? Tapos Christian na siya, tapos nairita siya, tapos tama naman yung sinasabi. Sunod lang ng sunod sa kanila, tapos yun ang sinasabi. So kita nyo, kahit sa ministry, minsan may mga papasok dyan na ganyan, tama naman yung sinasabi nila, no? Tapos ipapatronize ka ng ipapatronize, di ba? Pastor, ang galing nyo. Pastor, ang galing, kakablis, grabe. Pero sa totoo, gusto lang nilang gawin manggulo. Gusto lang nila manggulo. Okay, so, eto, ginugulo lang niya sila. Tama yung sinasabi niya, pero ginugulo lang niya sila, Paul. Isipin mo kasi, nagtuturo sila, tas sigaw ng sigaw doon. Tama yun, sinasabi mo, ang galing, tawa. Nairita na si Paul. Hanggang sa nairita si Paul. Grabe, no? So, ibig sabihin, pinagpasensyahan din talaga to, no? Ginawa niya to sa loob ng maraming araw. So, ibig sabihin, hindi lang isang linggo. Maraming araw. Siguro, mga 2 weeks to. 2 weeks, 3 weeks, no? Ginawa niya ito sa loob ng maraming araw hanggang sa nairita na si Paul. Hinarap ni Paul yung babae at sinabi niya sa espiritu. Hinarap ni Paul yung babae at sinabi niya sa espiritu, sa pangalan ni Jesus Christ, inuutusan kitang lumabas sa babaeng ito. Pagkasabi nun, lumabas yung espiritu sa babae. Nung na-realize ng mga amo ng babae na nawalan na sila ng mapagkakakitaan, sinunggaban nila si Paul at Silas at kinaladkad sa plaza para iharap sa mga officers. Na-liberate yung bata sa evil spirit. Kasi sigurado kung evil spirit yun, tinotorment niya din siya nun one way or another. Hindi lang to may bawi ito Pero imbes na matuwa sila na normal na yung bata, hindi, galit sila kay Paul. Sinunggaban nila, kinaladkad. Grabe, no? Ano tsura nun? I would like to believe mga medium built naman to si Paul tsaka si Silas, no? Tapos kinaladkad sila, no? Kinaladkad sila para iharap. Silas, kinaladkad sila. Dinala nila sina Paul at Silas sa harap ng mga Roman officers at sinabi ng gugulo sa city natin ang mga Jews na ito.
Nagtuturo sila ng mga bagay na bawal sa batas natin. Roman citizens tayo, kaya hindi natin dapat sundin ang mga tinuturo nila. Nagdahilan pa pero totoo, nawalan lang siya ng pagkaakitaan. Pero kunwari, patriotic siya. No? Nakisali ang mga tao sa pag-atake kina Paul at Silas. Ay, grabe. Hinubaran sila ng mga officers at pinahagupit. Nagmi-ministry ka. Ang ginawa mo lang, napuno ka na doon sa demon na nang di-distract sa inyo. Na kinukuha niya laging attention ng mga tao. Kasi malamang may tinuturo si Paul. Kasi po, ang komplikado kasi ng iti-trace yan eh. Pag nagtuturo po si Paul, pag sinundan niyo yung Book of Acts, makikita niyo kung paano siya mag-evangelize. No? Pinapatunayan niya yung identity ni Jesus. Na si Jesus yung sinasabi sa Old Testament. Una, i-establish niya yung validity ng Tanakh. No? Mga Romans. So, i-establish niya yung validity nun. Ipapakita niya yun na pag nilagay mo pati sa yung biblical prophecies, pag nilagay mo inilatag mo yan sa yung prophecies ng Daniel, inilatag mo yan sa history, tumutugma. Ang komplikado po nun i-explain. Tapos yung prophecy kay Jesus, pati yung mga nangyari sa events sa buhay ni Jesus, pati yung death and resurrection niya, tapos kung nasaan yun sa Old Testament. Kasi kailangan mo makita yung parallel nun para magkaroon ng sense, para makita ng mga tao, oo nga, no, hindi nga to karaniwang event, oo nga, no. So this was foretold, this was foreseen, no, talagang ito si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. So komplikado yun. Tapos biglang may nanggugulo. No, tama yan, nakaka-distract ko yun, talaga. Kahit nga lang yung kahit ako na-appreciate ko yung mga nag-o-offering, no, sobrang na-appreciate ko syempre. Pero yung habang nagpipreach ako, may takbo sa stage nag-o-offering, nadi-distract ako sa ganun. Yung ibang mga churches na naging custom yun, dun sa home church ko, naging customary din yun, eventually, no, pero nung nag-guest speaker ako, ni-request ko na huwag nilang gawin kasi hindi ako meron akong mga thoughts na biglang doon ko naisip, tapos pag biglang may tumayo o tumakbo, mawawala ako ng so lalo kung wala sa notes ko. Kaya sabi ko baka po pwede mamaya na lang, kung may bibigay kayo na bless kayo, mamaya na lang, wag na muna kayo. Tsaka yung iba naman, they do that for the purpose of grandstanding, para kitang-kita ng lahat nagbigay ako, di ba? Tapos nakaladlad pa yung ibibigay, di ba? So, nakaladlad pa, bukas na bukas pa yung 20, di ba? Bagong-bago galing sa bangko, so napapangaskuhan. So ayun, so eto distraction to yun lang, distraction lang. Alam niyo si Satan, yan lang, tingnan niyo, hindi siya obvious hindi siya obvious. Nagdini-distract niya sila Paul, hindi obvious na na demon. Kasi tama yung sinasabi, laging ganun si Satan umatake hanggang maaari. Lalo kung matatalinong tao yung aatakihin niya, lagi hindi obvious. Laging gano'n si Satan. Kasi bakit hindi obvious? Kasi pinaghahalo niya yung tama at yung mali. Ulitin ko, pinaghahalo niya yung tama at mali. Hindi laging solid mali. Pag may gagamitin siya ng tao, minsan nga, ang madalas nga, yung mismong tao na ginagamit ni Satan, hindi niya alam na si Satan gumagamit sa kanya. Iniisip niya si Lord pa rin. Nanggugulo na pala siya, di niya alam. So gano'n, pinaghahalo lagi ni Satan yung tama at yung mali. Eto ganun, hindi obvious. So, kunwari sumusuporta, kunwari nag-cheer, tama yan, sige, tama yan. Yung pala, ang intention pala niya, manggugulo lang. So, yun, dinidistract. Yung simpleng distraction na yan, napakalaki ng kayang nakawin sa tao ng simpleng distraction. Ang ibig sabihin ng distraction, meron kang gustong gawin, tapos yung isang bagay, inaalis yung attention mo dun sa kailangan mong marating o sa kailangan mong gawin. Ayun, distraction, kung ano-ano lang. Kahit ano. Gusto mong pumayat, gusto mong magpataba, kahit ano, basta meron kang goal. Gusto ko mag-gain ng weight, tapos may distraction, gusto ko magpapayat, may distraction. Yung distraction, yun, alam ko yan kasi yung pagpapayat, ang daming distraction, ang sarap nila magluto dito. Kasi si Mrs., magda-diet ka, magluluto ng kinamatisan, paano ka magda-diet? So, yung mga ganun. So, diet ka, Han, sandali, maluto ko nga yung pinakamasarap kong, specialty ko. Ganun. Ayun, so yung distraction, ang simple lang yan pero ang damaging. It seems harmless but it's really damaging. Alam nyo saan pinaka-effective si Satan? Hindi doon sa mga drug den, hindi doon sa mga pusher. Alam nyo saan siya pinaka-effective? Pag nabigyan siya ng access sa church. Lalo kapag nailagay mo sa isang spot of influence. Kaya hindi basta-basta naglalagay sa leadership position. No? Hindi basta-basta naglalagay doon. Kasi marami kang pwedeng o kayang i-damage pag nandun ka na. Distraction lang, yun lang. Tapos ito,
Na-liberate yung servant niya sa demon, sa evil spirit, pero grabe ang ganti nila. Hindi sila concerned dun sa welfare o sa well-being ng bata. Concerned sila dun sa kita. Ang daming ganyan ngayon. Hindi naman talaga concern sa tao, concern sa kita. Hindi naman talaga concern sa tao, concern sa kita. Sabi nga ni Pastor Ed Lapis, alam niyo ang sistema ng labor sa Pilipinas, sa totoo lang, majority. Hindi naman lahat. Ano lang, binibigyan lang natin yung tao para hindi siya mamatay, para magamit pa natin siya. Yun lang. Pero para magplano, para yung mga boss mangarap para sa mga empleyado nila, para magplano na ito ka in the future, ito mararating mo, ito ganito ano. Hindi. Para lang magamit. Tingnan nyo, di ba? Pag may umaalis, ang dali-dali na lang lahat. Napaka-dispensable ng tao. No? Bihira ka makakita na magkakaroon ng totoong relationship yung boss at saka yung staff niya na totoo talaga na relationship na hindi lang sila basta mag-empleyado, friends sila o brothers and sisters sila. Bihira yung konti yun. Isipin nyo, sa Philippines lang, pinagmamalaki yung minimum wage. Tsaka kinakainggitan. Ibig sabihin, buti pa kayo minimum. Isipin nyo yun. Buti pa kayo minimum. Minimum nga, di ba? Ibig sabihin ng minimum, pinakamababa. Pero pag nandun ka sa pinakamababa, sasabihin sa'yo, buti ka pa. Di ba? Ang labo, di ba? Yan. Pero I understand, halimbawa sa amin, small enterprise lang kami. Ang kailangan kasi pag umabot ng 10 yung empleyado mo, dapat minimum wage ka na. 10. Tapos pag lumampas na, halimbawa corporation ka na, isang mall ka na, dapat hindi ka na minimum wage. Dapat living wage ka na, hindi minimum wage. Pambihira, nagtatrabaho sa isang sikat na pinakasikat na company sa Philippines, pinakasikat na mall, tapos tatanungin mo magkano minimum kami. So, yun ang pagkaintindi natin sa minimum, yun na yun, accomplishment na yun, dapat yun ang pinakamababa eh. Diba? So, ano ibig sabihin? Ganun ang trato sa maliliit nisip. Pero iba naman po yung yung iba naman nanghihingi 10,000 libre, 10,000 allowance libre para tumambay. Wag naman ganoon, di ba? Bira naman. Pero syempre, mga repercussions yan sa kung paano yung gagawin. I leave that to the economists to discuss, no? Hindi man ako ekonomista. Pero sa area ng morality, sa totoo, mas marami talaga sa atin, mas concern sa kita kaysa sa tao. At ang pinakamalungkot dito, hindi ko lang to nakikita sa mga corporations, hindi ko lang to nakikita sa mga business enterprise. Nakikita ko to sa church. Wala akong isa-single out Pero when I say church, I'm referring to the body of Christ as a whole. Hindi lahat. Pero nakikita ko tong problema na to. Sa loob mismo ng body of Christ na mas concern sa kita kaysa sa tao. Kaya ngayon, pag nagsukatan ng success ang church, sinasize up nila yung success sa financial income, sa monetary value ng church. We are measuring the church's success in the same manner that the secular corporations measure theirs. How far have we fallen from grace? Kung paano sinusukat ng mga secular corporations yung success nila, ganun na rin sinusukat ng ibang church, maraming church ngayon, yung success nila. Dati ito lang pondo namin, ngayon ito na yung pondo namin. Hindi naman nadagdagan ng mga nabago buhay, hindi naman nadagdagan ng mga nawala ng bisyo, hindi naman nadagdagan ng mga na-save. Wala lang. Kasi naging mas concerned na tayo sa kita kaysa sa tao. And it's really sad. And sana magamot natin to. No? Pinapanood ko isa sa season 12, yung isang episode. Naiyak ako sa mga sinabi ko. Sakit pala ng sinabi ko. Sabi ko, ang pinakamahirap ipa-approve na project sa board, evangelism. Alam niyo kung bakit? Kasi pag evangelism, palabas ang pera. Ang hirap magpa-approve pag palabas ang pera. Madali pagpapasok. Sorry, hindi ko yung babawiin. Bahala kayo sa buhay niyo. Tatamaan, hindi ko yung babawiin. Kasi mas naging concern tayo sa kita kaysa sa tao. You have to understand where I'm coming from. I have a very big network. I know a lot of people. I've been to so many churches. So when I say things like this, I know what I'm talking about. Hindi ito experience ko sa isang pirasong church. Hindi. I see the body of Christ. I see it nationwide. I see it.
So when I say things like this, I know what I'm talking about. And it hurts. It hurts an awful lot. And you remember things like this. 2,000 years ago, problema na nila to. Hanggang ngayon, problema pa rin. Eto, maintindihan ko kasi hindi naman Christians to eh. Na ganyan sila. Pero hindi ko maintindihan bakit ganito tayo. Christians tayo eh. Hindi dapat yan yung core ng topic natin, pero naalala ko ngayon eh, habang dinidiscuss ko. Oo nga, no? Masakit lang. Pag-pray po natin kay Lord na magamot yan. Pray natin kay Lord na magamot yan. Maging concern tayo sa tao. Huwag sa kita. Yung kita, dumarating yan eh. Dumarating yung kita. Sample, Michael Jordan. Michael Jordan, nung nag-practice siya mag-basketball, hindi niyan iniisip yung Gatorade, basta yung mga brand, yung Nike. Hindi yan ang iniisip mo. Iniisip mo, ma-shoot yung bola. Yun lang ang iniisip mo. Si Hideling, hindi niya iniisip yung 30 million, yung 10 million, yung mga condo. Hindi iniisip. Iniisip niya mabuhat. Iniisip niya mabuhat yung bubuhatin. Tayo mga Christians, ang mandate natin is to share the gospel, reach out, evangelize, change lives, disciple. Ibig sabihin ng disciple, train. Hindi ibig sabihin ng disciple, ipapakopya mo kung ano ikaw doon sa tao. Hindi ganun. Ibig sabihin, i-train siya into the likeness of Christ. Na magkaroon ng maraming representatives ni Jesus, na mga tao na maayos mag-life choices, na mga safe sila, hindi sila makorrupt, hindi sila magamit, hindi sila ma-abuse, na maging maayos ang future nila at ng mga anak nila. Yan ang mandate natin as a church. Magpakain ng mga gutom, dumalaw sa mga prisoners. Sige nga, mabibilang nyo sa daliri ang church na may prison ministry ah. Bakit? Palabas kasi ang pera eh. Prison ministry. Palabas ang pera dyan. Ang dali-dali lang sabihin, hindi kasi namin gift yan eh. Hindi kasi namin gift mag-alaga ng mga ulila, gift nila yan. Eh ba't lahat nagpapa-offering? So lahat yun ang common gift, lahat ng church may gift na magturo ng offering. Bakit wala pa ako nakitang church na walang gift sa pag ano? Hindi namin gift magturo ng offering, hindi kami nagtuturo. Pagpapasok ang pera, gift nating lahat yun. Pagpalabas ang pera, kanya-kanyang gift na tayo, ganun. Sabi ni James this is our true religion. Yan, kapag skilled, babayaran ng mas mababa kasi kapatiran naman. Ang sakit niyan. Ang sakit niyan. Minsan na-invite ako sa isang ako po professional artist po ako. Pumunta ako hindi ko na sasabihin ko anong province, pero pumunta ako ng province. Ibig sabihin, maggagasolina ka, meron kang staff, pero pag naputukan ka ng gulong, isang gulong ko, 11,000 ang isang gulong ko. Isipin mo, punta ka doon, di ba? Tapos nakita mo dun sa festivities nila, the day after you, ang mga guest nila, yung mga mainstream artists, sila Itchy Worm, sila Jovit Baldivino, yan, si Jovit, kabatch ko sa PGT, di ba? Ako, ang kasama ko, yung unang salvo ng celebration, puro Christian artist. Kasi gusto daw nila ma-bless yung buong week ng celebration. So, kasama ako doon sa lineup. Thankful naman ako. Pero alam mo yung LG ko, tama lang makapunta at makauwi. Tama lang makapagpagas, tapos makapagbigay ng allowance doon sa tao. Pag naputukan ako ng gulong kahit isa lang, abunado na ako. Wala man lang 20% ng TF ko yung binigay sa actual TF ko. Hindi ako nagre-reklamo, pero iniisip ko, yung mga mainstream artist, binayaran nila ng buo. Hindi yung Christian, binayaran nila ng buo. Ako, artist din ako, professional ako. Ayaw akong bayaran ng buo kasi Christian ako. Ano nangyari? Di ba parang, I have a family to feed. I have bills to pay. No? Tapos hindi naman biro yung ginagawa ko, mahirap siya. So, ito sa ganito, paborito ko si Pastor Ed sa mga ganito. Sabi niya, dapat nga pag Christian yung seller, dapat mag-tip ka pa eh. Karamihan sa mga Christian, pag Christian yung seller, kulang na lang, gusto kunin na lang lagi ng libre. So na libre, presyong kapatid. Bakit nang tinatayo ba niya yung business, niya, nandun ka ba bilang kapatid? Sumuporta ka ba sa pagtatayo? Namuhunan ka ba bilang kapatid? Bakit gusto mong presyong kapatid? Pagkakabig, kapatid, pag magbibigay, hindi yung kaano-ano. Ayan, kaya doon sa iba, sabi ni Richard, yung ibang ang definition nila ng LG, lugi.
Kasi mas naging concern tayo sa kita kaysa sa tao. Tapos pag Christian nag-seek ng bayad, sasabihin ganyan ba, Christian mukhang pera? Tama. Isipin mo na lang. Isipin mo kung i-apply mo yan sa public transport. Christian po kayo, manong. Christian din ako, libre na lang Maubos yung public transport. Kawawa naman yung mga Christian. Alam niyo, may mga mainstream artist na natisod dyan eh. Sasabihin pa ng mga organizer, dapat pag kay Lord, dapat walang bayad dahil kay Lord. Sabi ko, kung kung talagang para kay Lord, the best, diba, dapat ibigay kay Lord yung the best, dapat hindi tayo nagpapabayad. O dapat nga, kung para kay Lord the best, kayo nag-organize niyan, bago mastos kayo. Organize kayo, ayaw nyo bumunot, diba? Pag ako nag-organize, bubunot ako. Hindi ako pwede, ako mag-organize, tapos lahat ng iimbitahan ko, ititiway ko. Tapos ako yung pupronta doon, ako si organizer, ako si magaling, di ba? Tapos pag kailangan nila ng totoong project, pag kailangan nila ng performer sa project na may bayad, ako lang yung kilala nila. Di nagamit ko lang yung mga tao para sa... Intindihan nyo? Kaya mainit ulo ko sa ganyan eh. Sasama-sama ka ng tao, tapos hindi mo man lang bigyan ng pamasahe, hindi man lang pakainin na maayos, di ba? Iwan mo sa isang gilid. Kasi naging mas concern tayo sa kita kaysa sa tao. Tapos ito pa isang eye-opener dito, di ba? Nakisali ang mga tao pag-atake kila Paul, kila Silas, tapos hinubaran sila ng mga officers pagkatapos silang hagupitin ng maraming beses. Ay, grabe. Hinagupit ng maraming beses. Kinulong sila at inutusan yung guard ng kulungan na bantayan silang mabuti. Pagkatanggap ng utos, pinasok sila ng guard sa pinakaloob ng kulungan at kinadena ang mga paa nila sa mabibigat na kahoy. All this because they were obedient to the call. And here we are misquoting Proverbs saying the blessing of the Lord brings wealth and he adds no sorrow to it. So when you experience challenges like this, rest assured it's not from the Lord. What the heck? Anong it's not from the Lord? Tingnan nyo tong Acts, basahin nyo ulit yung Acts. Sundan ninyo yung buhay nila Paul kung anong mga dinanas nila. I can guarantee you, hindi ito yung gusto ni Lord na mangyari sa kanila, magulpi. Pero I also can guarantee you na alam ni Lord na darating to. Kasi sabi ni Lord, yung master nga pinersecute yung student pa. Yung teacher nyo nga pinersecute ako pinipersecute nila, kayo pa, hindi nila i-persecute. Tapos sabi pa nga niya, pag pinersecute kayo, magalak kayo, be happy, be thankful because great is your reward in heaven. Parang nung nasa PGT kami, nung nagkakaroon na kami ng bashers, alam nyo sabi ng mga organizers, may bashers na kayo. Congratulations. Huwag niyong papatulan yung mga bashers. Kasi yung bashers ang indicator na you are officially in the mainstream radar. Hindi na kayo saling ket-ket. Kasali na talaga kayo pag may bashers kayo. Ibig sabihin, nakalabas ka na dun sa comfort zone mo, pati dun sa mga taong ayaw nung ginagawa mo at ayaw ka na umabot ka na. No? Kaya andyan na sila, binabash ka. Eto, ganun. Kasama to. Ini-expect ni Lord to. Ano yung banner verse natin? Papunta na tayo sa banner verse natin na ito. Ito sobrang amazing. Tingnan nyo ha. Ulitin ko anong ginawa nila Paul. Sumunod kay Lord. Nasa Philippi sila para mag-church planting. Tapos nagpipreach sila. Tapos may nanggugulo na babae. Lagi silang ginugulo. Ni-rebuke ni Paul yung spirit. Na liberate yung babae. Nawala siya dun sa tormenting spirit. Nawala yung tormenting spirit sa kanya. Kaso nag-aalit yung yung boss no na pinagkakakitaan nila to, mas concerned sila sa kita kaysa sa tao. So pinagulpi nila sila Paul. Hindi lang sila basta hinagupit. Una kinaladkad sila, tapos hinagupit. Hindi lang basta hinagupit yung kinaladkad, so bang embarrassment na nun, di ba? Tapos pinahagupit sila, hindi lang sila basta hinagupit sila ng maraming beses. Tapos hindi lang sila basta kinulong sila sa pinakaloob. Pag sinabi po sa dungeon pinakaloob, hindi lang basta pinakaloob, pinakamadilim din doon, pinakamalamig o pinakamadumi. Okay? Doon yun. Okay? Ito na ha. Ito na. Tingnan nyo to. Nung maghahating gabi na, nagpipray sina Paul at Silas at kumakanta ng mga hymns sa Diyos. Verse 25 yan.
nakikinig sa kanila yung ibang mga nakakulong, verse 25, verse 26, maya-maya biglang lumindol ng malakas at nayanig yung pundasyon ng kulungan, biglang bumukas lahat ng mga pinto at nakalas ang mga kadena ng lahat ng mga nakakulong. Nagising yung guard at nakita niyang nakabukas yung mga pinto. Akala niya tumakas na yung nakakulong, kaya hinugot niya ang patrim niya para magpakamatay. This shows you the authenticity of the story. Yung totoong kwento lang makakaintindi nito kasi talagang ganito ang gagawin sa'yo kapag ikaw ay Roman guard tapos nakatakas yung papatayin ka talaga mismo ng officer mo, so magpapakamatay na lang siya. Pero sumigaw si Paul, huwag mong saktan ang sarili mo, nandito kaming lahat. Ang bait din ni Paul, no? Kahit nairita siya dun sa spirit, pero dito kita mo, ang bait niya. Humingi ng ilaw, isipin mo, inawat niyang magpakamatay yung mismong guard na nagkulong sa kanila sa pinakaloob. Okay? Tapos pero sumigaw si Paul, huwag mong saktan ang sarili mo, nandito kaming lahat. Humingi ng ilaw yung guard at pumasok siya sa kulungan. Kita nyo? Sabi ko sa inyo, nasa pinakamadilim sila Kailangan pang humingi nung guard ng ilaw. Nanginginig siyang lumuhod sa harap ni Paul at Silas. Dinala niya sila sa labas at tinanong, mga sir, ano ang gagawin ko para maligtas? And this faithful event has given us this wonderful banner verse of Christianity. Sumagot sila, maniwala ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang pamilya mo. Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved, you and your household. Si Paul to tsaka si Silas. Title natin, The Best Duo. Sino yung power duo? Si Paul tsaka si Silas? Hindi. Verse 25, nang maghahating gabi na, nagpipray si Paul at Silas at kumakanta sila ng hymn para sa Diyos. Actually, maraming power duo dito, maraming best duo dito, si Paul tsaka si Silas. Yeah. Tapos yung prayer and hymns. Yeah. Pero verse 25 is the turning point. This was the tipping point. Pagkatapos nito, nag-manifest yung move ni Lord. Pero bago to, verse 22, nakisali ang mga tao sa pag-atake kina Paul at Silas, hinubaran sila ng mga officers at pinahagupit. Pagkatapos silang hagupitin ng maraming beses, kinulong sila at inutusan yung guard ng kulungan na bantayan silang mabuti. Pagkatanggap ng utos, pinasok sila ng guard sa pinakaloob ng kulungan at kinadena ang mga paa nila sa mabibigat na kahoy. Ang response nila, verse 25, nung maghahating gabi na, umiiyak si Paul at Silas at nagtatanong, Lord, bakit kami? Sumusunod naman kami sa iyo. Bakit nagkaganito? Samantalang promise mo, the blessing of the Lord brings wealth and He adds no sorrow to it. Yun ba yung sinabi? Ang response nila, nung maghahating gabi na, nagpipray si Paul at Silas at kumakanta ng mga hymns para sa Diyos. They were serenading God. They were not singing for themselves. Hindi sila kumakanta para magreklamo. Hindi sila kumakanta para maglabas ng sama ng loob. Kumakanta sila para sa Diyos. They were serenading God, making God feel really, really special. That was immediately after they got beaten up so bad. Hinagupit sila ng maraming beses. Tapos kinulong sa pinakaloob. Tapos kinadena. Ang hopeless nung case. Wala ka man lang, nobody heard you, nobody heard your side. Wala ka man lang kakampi. Wala naman itong internet, walang cellphone, walang Facebook, hindi ka maka-update. Kinulong kami unjustly, #justice for Paul and Silas. Wala. Sila lang nandun. Ang gagawin natin, kantahan natin si Lord. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Franklin na pag mabigat na mabigat yung problema ng nanay niya, nakikita niya ang bigat ng problema, nandun sa isang gilid, nag-worship kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng araw, sa bawat oras. Si Ron Kinuli, may ganong kwento, yung mga umabot dito kay Ron Kinuli. Pag malaki daw yung problema, may problema sila sa house, no? Halimbawa, due na yung house rent, walang pambayad yung mama niya,
single mom, no? Non-resident father ang tawag niya sa tatay niya. Ibig sabihin may tatay siya pero hindi sila nalagaan. So, yung mama niya doon taking care of everything on her own. Habang naghuhugas daw yan ng plato, umiiyak, kumakanta. Kakanta siya, I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For his eyes are on the sparrow and I know he watches me. Si nanay, ganyan. Si nanay, pag may dinaramdam yan, lagi maririnig mo yung soprano voice ni mama ng tining-tining. Lagi yang kumakanta. Lagi siyang kumakanta. Ito yung pinaka matinding duo na nakita ako dito. Bukod kay Paul and Silas, bukod sa prayer and hymns. Ito yung duo na nandito. Alam niyo kung anong sobrang powerful na combo dito? Na duo. Ano? Ito. Yung verse 22 hanggang verse 25. Your response to pain matters an awful lot. Your response to trials and challenges matters a lot. It matters a lot. Ang question, hindi kung dadaan ka sa sakit o sa paghihirap o sa hamon. Ang question, ano ang gagawin mo? Paano ka magre-respond at anong ibabalik mo sa Diyos? Paul and Silas mirror so well, they mirrored so well the heart of Job. Yung si Job, sunod-sunod yung mga trials na dumating. Pero yung kay Job, syempre, extreme of extremes yun eh. Pero yung kay Job, ang response niya, worship. Dito, ang response ng dalawa, pagkatapos silang gulpihin unjustly, everything happened unjustly. Okay? Walang trial, dinala sila, ginulpi, kinulong, hindi basta ginulpi na ng malala, hindi basta hinagupit ng maraming beses, hindi basta kinulong sa pinakaloob. Tapos lahat yan ang cause lang kasi sumusunod sila kay Lord, nagpipreach sila, nagcha-church planting. Yun lang, wala silang walang kahit anong moral failings dito, wala. Tapos ang response ng dalawa, mag-worship kay Lord. Manalangin at sumamba sa Diyos. Pag tininan nyo pa to, sa mga iba pang times na nakulong si Paul, nung gumawa nga siya ng mga letter, hindi ito mabilis lang to na nakulong, parang overnight lang sila dito. Meron mga times na nakulong siya ng matagal. Tapos mag-isa na siya nakulong. Anong sinusulat niya? Ini-encourage niya yung tao sa labas. Sinulat ko to sa inyo para palakasin ang loob ninyo. Huwag kayong susuko, huwag kayong manghihina. Isipin mo siya yung nasa loob ba? Grabe. So, ano yung best duo dito? Ang best duo, yung challenge o yung pain, whatever you wish to call it, you choose to call it. You can call it challenge. You can call it pain. You can call it storm. Whatever. And then your response. If you respond to the challenges of life with worship, I'm telling you, time and time again, the scripture shows us that the Lord responds to this heart. It may not respond immediately always, no? But the Lord responds. At ang best pa, wala naman sa ating dito. Lalahatin ko na. Sigurado 100%. Wala ho dito sa ating walang pinagdadaanan sa buhay. Lahat tayo may kanya-kanyang hamon, may kanya-kanyang pasan. Ano ibig ko sabihin? Yun ang best part. Bakit? Kasi ang best part, imposibleng wala kang challenge. Imposibleng wala kang opportunity na gawin to. Meron at meron araw-araw, meron kang opportunity na gawin to. To respond, to be in the spirit of worship as your response to your challenge. Be in the spirit of worship as a response to your weakness. Be in the spirit of worship and humility and thanksgiving as a response to the trials. We are given this opportunity. Tapos anong nangyari sa story? Salvation. Anong gagawin ko, sir, para maligtas? Maniwala ka kay Lord Jesus. Ikaw at ang iyong family maliligtas. Kita nyo, he did not even call attention to himself. Hindi sinabi, kita mo, maling ginawa mo. Kita mo, kami talaga yung talagang anointed kami dito. Kami talaga yung magaling. Mali kay. No? Hindi. Kailangan mo si Jesus.
Amen. Ganda, no? Sabi. So, yan. Yan yung best duo. Whenever you encounter pain in your life, respond to it with worship. Because the Lord responds to that. Kasi yan ang hinahanap ni Lord. From the very beginning, mula nung nagkasala ang tao, hindi na tumigil sa paghahanap ang Diyos. Nasaan ka, Adan? Hanggang pagdating ni Jesus dito, sabi niya doon sa Samaritan woman, naghahanap ang Ama ng mga tunay na sasamba. At yung tunay na pagsamba, hindi yan makikita kapag magandang panahon. Hindi yan makikita kapag lahat ng sagot sa panalangin mo, oo. Hindi ko sinasabing walang tunay na pagsamba doon sa mga good days. Pero the true mettle of worship is not tested in those days. The strength of your stems and your heart, nasusukat yan sa mga panahon na hindi ka komportable, na hindi binigay yung gusto mo. Doon nasusukat yung pagsamba. And we are always given that opportunity. Beautiful, beautiful. Ganda, no? Ganda. Dear Heavenly Father, we thank you so much, Lord God, for showing us, Lord, showing us what to do when we encounter pain. For allowing us to learn, Lord God, from the scriptures, Lord, how Paul and Silas mirrored Job's heart, how you have searched for us, Lord God. For until now, Lord God, you keep on searching for us, for true worshipers, and you open opportunities for us to express, Lord God, true worship. Salamat po, salamat po. Punuin mo po ang aming mga puso ng pagsamba, ng kababaang loob at ng pasasalamat. Ma-realize namin, Panginoon, na ikaw lang ang dahilan ng lahat ng ito, Panginoon. Kahit yung mga hamon, Panginoon, na nahihirapan kami, pero alam namin kaya naming lampasan kasi kasama ka namin. Maraming salamat po. Thank you for prioritizing our characters over our comfort. Thank you for challenging our misnotions and misconceptions about life. Thank you, Lord God, for stopping our wrong choices, Lord. Thank you for being there, Lord God, for being the hindrance, Lord God, the stumbling block, Lord God. Whenever we try to hurt ourselves, whenever we try to destroy the future that you have prepared for us by our own fallenness, we are so dense, Lord God, we are so brittle, we are so fragile. You are there, Lord God, to protect us, Lord God. Uncomfortable, Lord God, as it may seem sometimes, but you are there to protect us. Thank you, thank you, thank you. We honor you, we bless you, our light in the darkness. May we spread your light, Lord God, to all the other prisoners around us. In Jesus' name. Amen. Amen, amen. God is good, God is good. I'll leave that with you. I want you to rest in the Lord's presence and contemplate on those words as we retire to bed tonight. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much for standing with us in this ministry, for supporting us with your prayers, with your messages of encouragements. You don't know what it means to us, especially to me. Thank you, thank you, thank you, because many of you have been the fuel God has used to keep us going, because this is not easy. Thank you so much. God bless you. God bless you. Blessed Monday night to everyone. See you tomorrow. Ako po si Kuya Ruther. Ito po ang Bible Ninja. Mama, I love you so much. Ria, Ate, JM, I love you. Sana nakita nyo na si Neko. Donna, thank you for all your help. We appreciate you. The whole team, T. Bruce, Mark, Kleng, Sky, we love you so much. Jean, I love you so much. You have my heart. All of it. Thank you, thank you. Good night, everyone. Ito po ang Bible Ninja. Magandang gabi po. Magandang gabi po.